Hello guys! Story time again! Bali kung nag-enjoy kayo sa panonood or nagkaroon kayo ng konting kaalaman sa sinishare ko, bali nagpapasalamat ako kasi nagkakaroon kayo ng interest sa aking munting story time. So yun guys, i-share ko naman sa inyo kung ano nga ba yung na-experience ko. Bali guys, gusto ko lang to i-share para at least may malaman kayo or kung may kakilala kayo na nakakaranas ng gantong sintomas, at least magkakaroon kayo ng idea na i-guide. So yun guys, bali totoo lang naman, iba-iba din ang nararanasan ng ang mga CKD guys. Bali ang naranasan ko lang naman ay yung minsan sa gabi, yung natutulog ako, pinulikat ako. Tapos parang naging madalas ang pulikat na yon. Hindi ko siya pinansin. Hindi naman sabay-sabay dumating yung mga sintomas na yun. Una, pinupulikat lang ako talaga. Tapos mga ilang days, naramdaman ko, parang hirap na akong, madali na ako mapagod. Hirap na akong umakyat ang hagdanan namin. Tapos pag natutulog ako, para ako nalulunod. Hindi ko alam, parang kapos ako sa hininga. Tapos, hindi ko lang na pinapansin. Akala ko dahil sa acid reflux ko, dahil nga sa pancreatitis. Doon, dahil kasi meron akong acid reflux. Yun, yung kinakabagan, tapos yung heartburn. Hindi ko na naman pinansin. Tapos, mga sumunod na naman na sintomas, nahihilo na ako guys. Yung sobrang hilo, kala mo, lasing na lasing. Tapos sumakit yung ulo ko. Sumakit siya na parang umaangat yung tuktok ng ulo ko sa sakit. Kahit uminom ako ng Biogesic, nawala yung sakit niya pero parang feeling ko yung ang kapal-kapal ng anit ko, ganun, namamanhid. Tapos, hanggang sa yung hininga ko, parang, ganun na ako, hindi na ako makatulog. Bali, kinaya ko pa yun ng ilang gabi guys. Tiniis ko pa yun. Tapos nung talagang ang lalim na ng hininga ko guys, hindi na talaga ako nagtiis. Talagang sinabi ko na sa asawa ko na dali na talaga ako sa ospital dahil hindi ko na talaga kaya. Talagang hindi na ako makatulog guys. So yun guys, nalaman ko lang na na CKD na pala ako kasi kinuha na ako ng dugo sa emergency. Yun, tinest nila, tapos nakita nila na yung resulta. At yung time na yun, nahirapan na rin ako umihi. Yung pinapaihi ako kasi kailangan i-test yung aking urine. Hindi talaga ako makaihi. Ang tagal, ang dami ko nang ininom na tubig. Umihi nga ako noon, mga ilang oras, halos patak lang, pero yung parang halos konting-konti lang para lang makuhaan ng i-test nila. So, yun guys, nalaman na si Katie ako. Tapos, tinanong ko ng doctors na ano daw, kung baka nakalusong ako sa baha. Sabi ko, hindi po, kasi ba't ang taas ang creatinine ko. Tapos, bukod doon sa ibang blood chem ko naman, ay okay naman. Tapos, nakita nila at mataas lang talaga yung creatinine ko. Syempre, hindi pa po ako ino-ultrasound eh. Kaya, nung, nung inadmit ako, doon na ginawa lahat, ultrasound ako, tapos nakita na talaga na yung aking kidney ay lumiit din po yata. Lumiit siya kasi naririnig ko sa nag-ultrasound sa kasi sinasabi niya sa doctor na yun nga daw, lumiit doc, ganyan. Tapos, yun, sinabi sa asawa ko na dapat daw ako i-dialysis. Kasi, yun, sira na ang aking kidney. Sobrang taas ang aking creatinine. Umabot ng 1,500.
So, nagulat nga ako. Ang taas nun. Buti nga kinaya ko yun. Nakakalungkot, pero dapat talaga ako magpa-dialysis. Yung time na nalaman ko yun, yung parang gusto mong umiyak, pero parang walang luhan lumalabas. Pero yung utak ko, gumagana. Yung parang, ang dami-dami kong tanong. Ang dami-dami kong iniisip. Bakit ako nagkaroon ng ganong sakit? Tapos doon ko lang nalaman na sinabi ng doktor na dahil nga sa high blood. Tapos hindi ako, tinanong niya ako kung umiinom ba ako ng gamot regular ng maintenance. Sabi ko, pag okay yung pakaramdam ko, hindi ako umiinom. So, yun nga pala daw ang dahilan. Yung hindi ako umiinom ng regular na maintenance. Kaya, doon ko lang naintindihan na kasalanan ko nga talaga, guys. Kaya kayo guys, kung may maintenance kayo, kahit diabetic ka pa or high blood, pag may maintenance, inumin nyo guys. At lagi kayo magpa-follow up check up para alam nyo kung gaano or anong dosage yung iinom nyo, kung ilang beses nyo iinumin. Kaya guys, sana maging lessons to sa mga iba dyan na pumapalya sa pag-iinom ng maintenance. Ay nako, matakot kayo guys. Isipin nyo na hindi pwede yun. Merong organs nyong masisira dahil sa taas ng high blood or taas ng inyong blood sugar. So yun guys, hindi naman to payo ng isang expert. Payo lang to ng isang nakakaranas ng ganitong sakit. So yun guys, hanggang dito na lang at kung bago ka sa akin channel, salamat at pinanood nyo po. And subscribe na po kayo para ma-share ko rin sa inyo yung mga nararanasan ko, yung mga magaganda or mga matututunan nyo. So yun guys, hanggang dito na lang. Bye! Ingat po kayo.